magandang araw po sa lahat po ng nakikinig o nanonood po dito. At ito po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa po ng oyster mushroom fruiting bags. At ito po yung mga kakailanganin po nating mga materyales. So una po, ito po, dayami. So ito po ay nababad na po siya overnight. And then, kusot, darak, at ito po yung agri-lime. And then sugar o kaya po yung molasses kung wala pong sugar, at PP bags. And then meron po tayong rubber band, and then PVC neck para po sa atin pong paglalabasan po ng mushrooms, at papel. So yun lamang po ang atin pong gagamitin sa paggawa po ng fruiting bags. Ganito po ang paggawa ng mushroom fruiting bags. Ang ratio po niyan ay meron po tayong sinusundan. In every 1 sack of kusot, lalagyan po natin siya ng 5 kg na darak, and then 250 grams na lime at 250 grams na asukal. At ang dayami po natin ay 1/4 sack lang po siya, kasi every 4 sacks of kusot, 1 sack naman po ng dayami. So yun po yung amin pong ratio ng paggawa po ng fruiting bags. Ngayon po, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po yung paggawa ng atin pong fruiting bags. Sack ng kusot po natin, lalagyan po natin siya ng 5 kilos na darak. At lalagyan po natin siya ng kapog. 250 grams po siya. So pagkatapos po nito, i-mix po natin siyang mabuti. Pagkatapos po ma-mix, ay lalagyan na po natin siya ng tubig. Kailangan po maintain po natin yung 60% na moisture content. So paano po malalaman yung 60% na moisture content niya is kapag piniga po siya, wala po dapat lumalabas na tubig sa inyo pong kamay. Moisture content po nito dapat 60% po. So kapag piniga nyo pong ganyan, dapat po walang lumalabas na tubig dito po sa inyo pong kamay. So ganito po yung kanyang moisture content. At ito po, i-compose po natin siya ng 14 days. 2 weeks po siyang makakompose. At pagkatapos pong makompose, tsaka na natin po siya babaging. Okay, after 14 days po ng ating pong pagko-compose, ay ito na po yung ating pong na-compose na kusot at darak at ang ating pong lime. So ganito na po yung itsura niya. So ang gagawin na po natin dito is imimix na po natin yung ating pong dayami at ang ating pong asukal. So yung asukal po ay wag po nating imimix na kasama ng darak tsaka yung lime, dahil lalanggamin po ito. So tsaka lang po natin ilalagay ang atin pong asukal kapag ibabaging na po natin siya. So ngayon, bago po natin siya lagyan ng asukal, mag-cut na po tayo ng dayami. So ang dayami po natin is ibabad po natin po siya ng overnight. And then i-compose po natin to ng within 4 days bago po natin siya i-mix dito. So takloban lang po natin ng plastic o kaya sako, tapos bago po natin siya i-mix. So tatarin po natin siya ng 1 to 2 inches po yung kanya pong sukat. So ngayon, imimix na po natin siya.
And then, tsaka po natin ilagay yung asukal na ito po every 1 sack ay 1/4 po yung ilalagay po natin or yung 250 grams. So, ganyan lamang po siya. Then, after po natin siya mix na po natin siyang mabuti. Tsaka po natin siya ibaging. So, ngayon, i-check na po natin yung moisture content niya. So, ganyan sabi ko po kanina, 60% po dapat yung kanya pong moisture content. So, kapag piniga po natin ganyan, is dapat po ay walang lumalabas na tubig dito po sa inyo pong pagitan yung daliri. So, yan. So, ngayon, okay na po yung kanyang moisture content. Paano kapag sobra sa moisture content po? So, dadagdagan lang po natin siya ng dry na kusot or yung decomposed na kusot para po malesen po yung kanya pong moisture content. So, kapag okay na po siya, ay atin na pong ibabaging. So, ang size po ng atin pong PP bag ay 7x14. So, dalawa po yung klase ng atin pong fruiting bag. Meron po yung 6x12 at 7x14. So, ang paglalagay po ay dapat wag pong madaliin. So, kailangan po ay lagyan muna natin konti-konti at saka siksikin ng mabuti. So, kailangan ang timbang po nito is nasa 1.2 to 1.4 kilograms. So, dapat ganun po ang kanyang timbang kapag 7x14. Kapag 6x12 naman po, kailangan po is 900 grams po. 800 to 900 grams. So, yun po, doon nyo po masusukat kung sakto po yung kanya pong moisture content. So, yun po yung ideal na sakto po sa atin pong oyster mushroom. So, kapag po 1.4 na po ang kanyang timbang, is sakto na po siya. So, kailangan na lang po natin dito, siksikin po mabuti. So, yan, okay na po siya. So, ang kailangan na po natin, bago po natin ilagay yung PVC, kailangan po i-steam po muna natin siya. So, hindi po natin lalagyan ng PVC. So, ang gagawin po natin ay goma lang po yung ilalagay natin. So, pagkatapos po nito, ready for steaming na po siya. So, kailangan po i-pasteurize po natin ito ng nasa 8 to 10 hours po ang kanya pong pasteurization. Para po lahat po ng microorganisms na narito po sa fruiting bag is mamatay po siya lahat. Tsaka po natin tatamnan ng panibagong mushroom or kaya bagong species na yun na po yung oyster. Itatanim po natin siya dito. Okay, ito po yung machine na amin pong ginagamit sa amin pong pagbabaging. So, for bagging purposes po itong makina na to. So, ang capacity po niya ay kanya pong gumawa ng 1,000 fruiting bags sa loob po ng isang araw. At ang mag-ooperate po dito ay 4 na tao. So, tigda-dalawa po dito sa isang isang kamay. So, ngayon, i-demo ko po sa inyo kung paano po siya gamitin. So, ito po pala ay electric power po siya. At yun lamang po ang kanyang features.
Okay, after na po natin ma-pasteurize ng 8 to 10 hours, atin na po siyang tatamnan. So bago po natin siya tamnan, kapag hinango po natin, hayaan po natin siya na lumamig muna bago po natin siya tamnan. So ngayon po, ito na po yung atin pong gagamitin sa pagtatanim. So alcohol po, at alcohol lamp, and then bulak. Tapos ito po, spoon na pang kuha po natin dito sa ating pong spoon. So ito po yung spoon ng oyster na itatanim po natin dito sa ating pong fruiting bags. So and then kailangan po natin ng yung PVC at tapos papel na pantatakip po natin sa PVC neck at yung rubber band. So una po, bago po natin siya tamnan, kailangan i-secure po natin yung atin pong pagtatamnan na kailangan close po siya. So wala po siyang nakakapasok na hangin at kailangan naka-face mask po tayo para iwas contamination po sa atin pong fruiting bags. So yan, kailangan na po natin mag-face mask at tatamnan na po natin ang atin pong fruiting bags. So bago po natin tamnan yan, linisin po muna natin ang atin pong mga gagamitin. So ito po, at una po ang atin pong mga kamay. So kailangan kapag nag-alcohol po tayo, hanggang dito po sa may sikaw. So yan, okay na po siya. At ang atin pong spoon. So, ito po ay atin lamang po siyang pag-iwawalayin bago po natin siya itanim. So, kailangan malinis na malinis po siya. So, bago po natin ipasok yung kutsara sa may spoon natin, ay kailangan idaan po natin siya sa apoy para po wala pong makapasok na other microorganism na mga airborne na microorganisms. So yan, kapag napainit na po natin siya, kuha lang po tayo ng isang kutsara at atin na pong ilagay dito sa may fruiting bag. So ilagay po natin sa palibot, and then dito na po natin ilalagay ang atin pong PVC na siyang magiging paglalabasan po ng mushroom. Then tsaka i-secure po natin siya ng papel. So bago nyo ilagay po yung papel, kailangan initin din po siya. Tsaka rubber band. So, ito na po ang atin pong fruiting bag. So, ngayon, hihintayin na lang po natin siya na yung amag po niya ay bababa hanggang dun sa may baba. At saka po natin siya isasabit. So, after po ng natamnan po natin ito, ay i-incubate po natin siya sa isang kwarto na malamig po siya na kwarto, or pwede na naman po nating isabit hanggang sa bumaba po itong kanya pong amag. So, ito po, after 30 days, ganito na po siya. Then, after incubation po, ito na po, pwede na po natin siyang dilig-diligan. At dito na po mag-start na lalabas ang kanya pong bunga. At ang kanya pong management, ilagay po natin siya sa may growing house po natin. At kailangan po yung ating pong growing house ay hindi po mainit ang kanyang loob. So, kailangan nasa room temperature po siya. So, mas malamig, mas maganda po ang oyster po. So, ang kailangan po lang po natin na gawin pagkatapos masabit, kapag mainit po ang panahon, kailangan po nating isprayan po ito ng 3 beses sa isang araw. Pero kapag malamig naman po siya, kahit isang beses lamang po ang pag-i-spray po ng tubig. So, after nyo po maharbisan ng 2 to 3 na harvest, itong may PVC, pwede na po nating tanggalin yung ibabaw or yung harapan po ng atin pong fruiting bags. So, kagaya po nito, para yung sa gilid ay doon naman po siya mamumunga ngayon. At kung gusto niyo mas marami, pwede niya rin pong butasin dito pa sa may likod niya. So ang kalabasan po ay ito po, ganito po yung magiging kanyang resulta kapag ganun po yung ginawa po.
Pwede na pong diligan ng ating pong fruiting bag kapag ganito na po yung size ng mushroom. Parang posporo na po siya. So yan. Pero kapag maliliit pa lamang po, wag po nating babasahin. Kasi kapag nabasa po yung mga maliliit ay hindi na po yun magtutuloy. So kailangan ganito na po siya. At ito po yung kanyang resulta kapag namunga. Isang fruiting bags po ay makakapag-harvest po tayo ng 1/4 hanggang 1/2 po sa buong lifespan po niya. Pero kung maganda-ganda po yung inyo pong substrate na magagamit, ay mas maaring mas malaki or mas mataas pa po ang inyo pong maha-harvest. Or depende rin po sa variety ng mushroom na itatanim nyo. Kasi meron po yung mga malalaki at meron din yung mga maliliit. So kagaya po nito, marami po kayo ma-harvest kapag mga ganitong variety niyo pong itatanim. So ang fresh po na mushroom po ay nagkakalaga po siya ng 200 pesos per kilo. Yun po yung pinaka-presyo niya dito po sa amin. Ganun po ang proseso ng ating pong paggawa ng mushroom. Salamat!